Magandang hapon po, ito ang News TV Live. Nagsasagawa ngayon ng press briefing ang NDRRMC at PAGASA kaugnay sa bagyong Yolanda. Panoorin po natin. Na nitong si Yolanda yung kanyang peak intensity, pero patuloy pa rin ang ating monitoring at baka bago siya maglandfall dito sa Eastern Visayas ay medyo sumikat pa ng konti. So 215, 250 sa lahat po nagtatanong yung masyadong controversial yung super typhoon. Wala po tayong kategory na super typhoon, pero sa clamor po ng ating mga kababayan at siyempre sa mga kapatid nating media, nag-set po tayo ng criteria na once na ang bagyo ay umabot sa 215, tatawagin na po siyang super typhoon. So we can freely say na itong si Yolanda, naabot na niya ang pagiging super typhoon. At kanina nga alas 4 ng hapon, siya po ay nasa 543 kilometers silangan ng Hinatuan. At patuloy niyang tinatahak itong west-northwest. At kung mapapansin nyo, bumilis si Yolanda. Ngayon ay nasa 33 kilometers per hour. So lahat po ng mga sinabi natin kanina, yung mga oras-oras, kung nabasa nyo yung mga dating bulletin natin o yung nagawa natin bulletin kanina, medyo mag-a-adjust po yung mga oras, lalo na po dito sa paglabas nitong si Yolanda. Ito pa rin yung forecast track, hindi po nagbago, napaka-behave po nitong si Yolanda. So, ilang araw na po namin sinasabi na dito tatama itong si Yolanda at hindi po nagbago hanggang ngayon, doon pa rin siya magla-landfall. So, I hope doon sa ating mga kababayan na nasa sila nga Kabisayaan ay nakapag-prepare na po sila dahil ilang araw na po naming sinasabi na doon dadaan o doon tatama itong si Bagyong Yolanda. So ito naman yung sample ng mga search model na na-degenerate o na nagkagawa nito si Yolanda. Kasi medyo may kalakasan po si Yolanda, tinaasahan natin na talagang gagawa ito ng mga storm surges. So, kung makikita natin dito, November 7, may mga kulay-kulay, medyo may kaliitan, baka hindi nyo na nakikita. Ito po yung legend niya. Banda rito sa Bicol, may kulay green. So, inaasahan na mayroong 0.2 ang itataas ng tubig dagat habang si Yolanda ay pumapasok dito sa areas ng Eastern Visayas. Hindi pa po kasama rito yung high tide tsaka yung low tide o yung tidal heights. Ito naman po yung run para sa November 8, alas 2 ng umaga. Ito na po, nakikita na po natin si Yolanda rito. Ito naman ay para sa alas 8 ng umaga. Dito sa may Tacloban or tip ng Leyte. Dito sa Bicol, particularly Camarines, nakikita natin ang kakaroon ng mga storm surges dyan. Dito sa may Panay Island, particularly, palagi ko ito sa Rojas City. Dito sa tip naman ng Negros. So, patuloy po yung mga kulay-kulay. Kung makikita natin to parang na-superimpose dito. Okay, so pinapakita dito sa model na to na habang papalapit itong si Yolanda, nakikita natin yung kung gaano kataas yung itataas ng tubig dagat. Lalo na po apektado rito yung mga coastal areas natin along that yun nga, dito sa mga areas na to. So, yan po yung mga sunod-sunod na running. So, dahil po lumakas itong si Yolanda, tumabot nga ng 215, hindi na po naiwasan na maglabas na po kami ng signal number 4. Ang ibig po sabihin nito signal number 4 is pagka ang bagyo po ay with 185 kilometers per hour, ibig sabihin yan, mararanasan ng lugar na kung saan under signal number 4, yung 185 kilometer wind
or more sa darating na 12 oras. So, nag-issue po tayo ng signal number 4 dito sa Eastern Samar, sa Samar, Leyte, Southern Leyte, at Biliran Island. So, ito naman signal number 3, Northern Samar, Masbate, northern part ng Cebu, kasama dyan yung Cebu City at Bantayan Island, Siargao Island, at Dinagat Province. Signal number 2 naman sa Sorsogon, Romblon, Albay, Burias Island. Sa parte ng Visayas, andyan po yung nalalabing bahagi ng Cebu, Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, and Guimaras. Sa bandang Mindanao po, nakataas sa signal number 2 dito sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Agusan del Norte. Signal number 1 naman. Ang inyo po napanood ay ang press briefing ng PAGASA at NDRRMC.